kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Kwentong mula sa kaibigan natin. Tago na lang natin sa pangalang Johnny. Ako si Johnny, nagsimulang ang aking kakaibang karanasan nang ako'y 17 taong gulang. Nag-aaral pa ako sa first year college ng mga panahong iyon. Ako ang panganay sa 8 magkakapatid. Tatay ko ay karpentero at ang nanay ko naman ay minsan na may extra sa paglalabandera. At dahil mahirap lang kami, ako ay rumarakit bilang pulot boy, yung tagapulot ng bola sa tennis court. Doon na rin ako kumukuha ng pambaon ko minsan. Pambili ng bigas kapag walang pera ang magulang ko. Naging scholar din ako sa panahong iyon. Ngunit isang araw ay napagkaingitan ako ng anak na nagpapaaral sa akin. Kaya hindi ko na lang pinagpatuloy ang pag-aaral ko. Isang araw, habang ako ay pauwi sa amin, galing ako sa pagpulot ng bola. Napadaan ako sa isang kanto, malapit sa puno ng akasya, mga bandang 7:00 na ng hapon. Nakita ko ang pinsan ko na si Carlo na binubugbog ng 3 lalaki. Kalaban pala nila sa fraternity ang 3 lalaki. Ngunit ako ay hindi kabilang sa kahit anong fraternity. At sinaway ko ang 3. Huy! Tigilan nyo yan! Sigaw ko sa 3. At bahagyang tumigil ang 3 at napatingin sa akin na galit. Bakit? Sino ka ba? Ay sabi ng isang lalaki. Pinsan ko yan. Bakit? Ay sabi ko sa lalaki. Ganun ba? Pinsan mo ba ito? Sabay lapit sa akin at ako ay sasapakin. Ngunit nailagan ko dahil meron din akong konting nalalaman sa self-defense. Magaling pala ito, sabi ng isang lalaki. At sabay-sabay sumugod ang 3. Sinabihan ko ang pinsan ko na tumakbo na at ako nang bahala. Pinsan, tumakbo ka na. Ako nang bahala dito. Dahil marami rin siyang pasa sa muka, siya ay tumakbo na rin. At dahil sabay-sabay sumugod ang 3, ayun, ako ang nabugbog ng araw na iyon. Nagkaroon ako ng malaking bukol sa noo dahil sa pinagtulungan ako ng 3. Di pa sana ako titigilan ng 3. Buti na lang at may dumaan na barangay tanod. Huy! Tigil! Sigaw ng barangay tanod at nagtakbuhan ng 3 lalaki. Nalapitan ako ng barangay tanod. Siya si Mang Efren, kumpare ng tatay ko. Oh, Johnny! Bakit ka napaaway? Hindi ka naman pala away Pinagtulungan kasi ako nila. Yung pinsan ko, kaya tinulungan ko. Oh, ikaw naman tuloy yung nabugbog. Mang Efren, pwede bang wag mo nang sabihin ito sa magulang ko? Sigurado mag-aalala pa yun. Sige, akong bahala. Buti na lang at napadaan ako dito. At kung hindi, baka napaano ka na. Salamat po, Mang Efren. At umuwi na ako ng bahay. Ang bahay namin ay nasa gilid ng palaisdaan. Bago makarating sa amin, ay dadaan muna ako sa isang tulay na bato, papunta sa malawak na bukirin. Ngunit ang bahay namin ay kakaliwa sa tulay at may daan na makitid na pilapil ng palaisdaan. Kapag binaybay mo ang dulo, doon na sa amin. Kaya ang tawag sa lugar namin ay Tulay Dulo. Sa ibaba ng tulay na bato ay may isang malaking puno ng akasya. Nung ako'y papauwi na, napatapat ako sa puno ng akasya. Nakarinig ako ng matinis na tunog na para akong mabibingi. At doon naramdaman ang kakaibang pakiramdam. Parang lumalaki ang tenga ko. Hindi ko ito pinansin at nagmamadali na akong umuwi sa amin.
pag-uwi ko sa bahay, pasado alas 9 na ng gabi, na ako ay dumating sa bahay. "Oh anak, na paano yung bukol mo sa noo?" tanong ni tatay. "Wala po ito tay, nag-basketball lang po kanina, nasika po ng kalaro." Magsisinungaling ko kay tatay. "O siya, kumain ka na ba?" "May pagkain dyan, sardinas lang ulam ha. Kaya na lang natira, pagkasyahin mo na lang. Kumain na rin ang mga kapatid mo." "Sige po itay, kakain na lang ako." Kinabukasan, masakit ang mga katawan ko dahil sa bugbog na natamo ko. Hindi muna ako lumabas ng 3 araw. Gumala, alas 9 na ng umaga nung ako'y lumabas ng bahay at napatapat na naman ako sa puno na akasya. Parehong pakiramdam ulit ang aking nadama. Ngunit sa araw na ito ay kakaiba. Meron ako napansing usok na nagmumula sa puno. Umikot ako at hinarap ko kung saan nagmumula ang usok na yon. Nagulat ako sa aking nakita. Isang malaking nilalang na naninigarilyo. Nalaki ang mata ko at dati-daling tumakbo papalayo. Habang ako'y papalayo, ay sumusulyap pa rin ako sa aking likuran na baka sumunod ang malaking nilalang. Ngunit pagsulyap ko ay wala na ito. Wala na rin ang usok. Pinaliwala ko na lang iyon at iniisip na guni-guni. At ako ay pumasok na sa aking racket na magpulot ball. At doon si Mang Richard at Aling Doyet ang caretaker ng tennis court. "Oh, Johnny, guhitan mo na yung court at marami ng players. Ang court nga pala namin ay lupa. Nabubura ang guhit kapag dinidiligan ang lupa. Para maging siksik at matigas ang lupa, kaya kailangan guhitan kapag umaga." "Opo, ayan na po," sabi ko kay Aling Doyet. 20 pesos lang ang bayad sa pulot bawat set ng laro. Minsan yung ibang customer galante ginagawa 50 pesos. Naka 4 set din ako sa araw na iyon. At mag-alas 6 na ng hapon nang matapos ang muling set. Sinabihan ako ni Mang Richard na ako na magdalig ng ground dahil masakit daw ang paa niya. At kinuha ko ng hose para makapagdilig na. Ang tennis court pala namin ay napapalibutan ng wire or steel mat. Basta yun na yun. Sa katabi ng tennis court ay playground. May siso at doyan. Sa kabilang banda naman ay basketball court. Habang ako ay nagdidilig ng lupa, patingin-tingin ako sa paligid kasi medyo madilim din. As kaunti lang ang ilaw. Nang bigla na patingin ako sa doyan na bakal, nakita ko na gumagalaw ito. Parang may nagtutuyan, ngunit wala naman tao. At sa panahon iyon ay wala naman kahangin-hangin. Inahinag ko mabuti, ngunit wala talagang tao. Ako ay kinabahan. Malakas ang tibok ng dibdib ko. Ako ay lumis ng tingin at lumipat ako ng pinagdidiligan. Mga 20 metros ang layo sa duyan. Napalingon ulit ako sa may duyan. Doon ko nakita ang babaeng nakaputi ng suot hanggang ibaba at mahaba ang buhok. Hindi maiuninag ang mukha niya. Ako ay dali-daling nagpaalam kay Mang Richard na uuwi na. Hindi ko na natapos ang pagdidilig. Napansin ni Mang Richard na parang ako ay nagmamadali at si Mang Richard na lang ang nagpatuloy kahit masakit ang paa niya. Nang malapit na ako sa tulay na bato ay hindi ko muna ako damiretso pa uwi.
dahil ako'y natatakot baka makita ko na naman ang kakaibang nilalang sa puno. Mga bandang alas 7, sakto at pauwi na rin ang lolo ko galing sa pagwaweding. Ako ay sumabay sa lolo ko pauwi dahil ako'y takot na takot sa aking mga nakikita. Pagdaan ko sa puno ay nandoon na naman ang kakaibang nilalang. Nagpapausok na naman. Tinanong ko ang lolo ko, "Lo, wala ba kayo nakikita sa kakaiba sa puno?" At tumingin na lolo ko, "Wala naman apo, ano bang meron?" At doon ko napatunayan na may kakaiba sa akin, na ako lang ang nakakita sa mga nilalang. At nakarating na ako sa bahay. Pagdating ko ay diretso tulog agad ako. Wala akong ganang kumain. Napansin ito ng tatay ko, "Anak, hindi ka ba kakain?" "Hindi po tay, wala akong gana." At nagtalakbong na lang ako ng kumot. Lumipas sa mga taon at nakasanayan ko na rin ang mga gitong mangyayari. Isang malakas na bagyo ang dumating at ang mga palaisdaan ay napigtas ang pilabil. Pati mga bukurin ay binaha. Nang mistulang palaisdaan ng malaking bukurin. Ako ay sinama ng aking tatay sa pangingisda. Sakay kami ng bangkang disagwan. Kalakasan ang huli ng bangus noon. Nagbabaon na lang kami ng pagkain. Kinaumagahan na kami uuwi para yung huli namin ay benta ni inay sa palengke. Mga alas 11 na ng gabi, medyo maambon pa ng gaming iyon. May napansin akong tila pating damit na lumulutang sa tubig. Tuwid siya patungo sa baybayin. Napatingin sa akin tatay ko, "Anak, ano yung tinitingnan mo?" "Itay, may nakita ako puting damit patungo sa baybayin." "Saan?" tanong ng tatay ko. "Ayun, sabay turo ko." Ngunit ang tatay ko ay wala naman nakita. Wala naman Iniisip ko na ako lang talaga ang nakakita ng mga gantong klaseng bagay. Yung mga nilalang. At inisip ko na baka isa tong white lady. Binaliwala ko na lang iyon at nagpatuloy sa panghuhuli ng bangus. Marami kaming nahuli sa gabing iyon. At lumipas ang taon at ako ay 27 anyos na. Ako nga nagtatrabaho sa isang pabrika dito sa Navaliches sa paggawa ng mga snacks. Ako ay electrician sa pabrika or maintenance kapag may sira ang mga makina. Doon lang ako may gagawin. Night shift ako ng panahong na iyon. Year 2010, mga bandang alauna na ng madaling araw. Dahil wala naman ay sirang makina, ay nakaidlip ako sa may office. Kapag panggabi kasi, ay pwede kang makaidlip dahil walang masyadong umiikot na mga supervisor. Habang sa kalagitnaan ng aking pag-idlip, ay may kumalapit sa akin mula sa aking likuran at ako ay nagising. Nagulat ako at muntik na akong mapasigaw ng malakas. Ngunit napigilan ko ang pagsigaw. Isang babaeng walang mukha ang bumalaga sa akin. Napansin ito ng aking ka-workmate. "Ano yun pre? Okay ka lang? Para nakakita ka na multo sabi ng ka-workmate ko. "Oo, okay lang ako." Sabi ko naman, "Pasensya na kayo, meron lang akong napanaginipan." Tumango na lang mga ka-workmate ko. Samantala, ang babaeng walang mukha ay naglaho na lang ng parang bula. Sa katagalan ng aking nararamdaman,
na sari-saring espiritu o elemento ay nakasanayan ko na lang nakasama sila sa pang-araw-araw na pamumuhay. At saka alam ko naman na kung alin ang espiritu at kung alin ang buhay na tao. At sana nagustuhan nyo ang aking maikling kwento. Maraming salamat sa inyong paikinig. Happy Halloween sa ating lahat. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, ay pakiclick na lang ang subscribe button at pindutin na rin notification bell para updated kayo sa ating gagawing mga video tungkol sa misteryo at hiwaga. Maraming salamat.